Sa kailaliman ng Whispering Woods kung saan ang mga puno ay humuhuni ng malalim na himig at ang mga bulaklak ay nagliliwanag na parang mga nahulog na bituin, nakatayo ang kastilyo ng Ethelgard. Hindi ito gawa sa bato, kundi sa buhay na garing at bubog na nagbabago ng kulay depende sa nararamdaman ng prinsesa. Si Prinsesa Scarlet ay hindi isang karaniwang maharlika. Habang ang iba ay nakasuot ng sutla, siya naman ay laging nakabota na may mantsa ng lupa at balabal na kasingkulay ng paglubog ng araw sa taglamig. Hindi lang siya basta nakatira sa kastilyo, kinakausap niya ito. Ang tahimik na bato. Isang umaga, nagising si Scarlet sa isang nakakatakot na katahimikan. Karaniwan, ang mga sahig sa pasilyo ay tumutugtog ng malambot na melodya sa bawat hakbang niya at ang mga kandelaryo ay kumakalansing na parang mga kristal na kampana. Ngunit ngayon ang mga bubog ay maputla at ang mga dingding ay malamig at kulay abo. Ang puso ng Ethelgard, isang dambuhala at lumulutang na ruby sa gitnang bulwagan ay huminto sa pag-ikot. Isang gumagapang na yelo ang unti-unting bumabalot sa mga dingding, ginagawa itong matatalas na yelo. Ang paghahanap sa sinulid ng araw. Alam ni Scarlet na nabubuhay ang kastilyo sa harmonya ng mga elemento. May kumuha sa hininga ng dapugan. Nang walang pasabi sa mga bantay, kinuha niya ang kanyang bag at pumasok sa mga nagbabagong pasilyo. Sinubok siya ng kastilyo. Ang bulwagan ng mga salamin. Kailangan niyang hanapin ang refleksyon na nagpapakita hindi ng kanyang hitsura kundi ng kanyang tunay na nararamdaman. Ngumiti siya sa isang refleksyon kung saan siya ay puno ng tinta at bakas ng pakikipagsapalaran at biglang bumukas ang pinto. Ang hagdan ng walang grabidad. Upang marating ang matatayog na tore, kailangan niyang maglakad ng patiwarik, nagtitiwala na hindi siya bibitiwan ng mahika ng kastilyo. Ang silid aklatan ng mga anino, ang mga libro ay lumilipad na parang mga ibon. Kailangan niyang mahuli ang Encyclopedia of Embers upang mahanap ang panlaban sa gumagapang na yelo. Ang pagtatagpo. Sa pinakamataas na taluktok, natagpuan ni Scarlet ang isang maliit at nanginginig na frost sprite na nakasiksik malapit sa puso. Hindi ito isang pag-atake. Ang nilalang ay naliligaw lamang at nalamigan kaya't aksidente nitong hinihigop ang init ng kastilyo para mabuhay. Sa halip na gumamit ng sumpa para palayasin ito, isang hindi inaasahang bagay ang ginawa ni Scarlet. Binalot niya ang sprite ng kanyang balabal na kulay sunset at inawit ang isang kanta na itinuro ng kanyang ina. Ang puso ng Ethelgard ay nagsimulang magliwanag nang maramdaman nito ang malasakit ng prinsesa. Minsan, makalawang beses na tumibok ang ruby at pagkatapos ay mabilis itong uminog. Nagbalik ang init, ang mga dingding na garing ay muling kuminis na parang sutla at ang frost sprite ay nagbagong anyo bilang isang nagniningning na espiritu ng hamog sa umaga na ngayon ay tagapagbantay na ng mga hardin. Ang bagong bukang liwayway. Hindi lang basta bumalik sa dati ang kastilyo, lalo pa itong lumago. May mga bagong tore ng amber na sumulpot patungo sa mga ulap at ang mga hardin ay namukadkad ng mga rosas na kailanman ay hindi nalalanta. Napagtanto ni Scarlet na ang mahika ng Ethelgard ay wala sa mga bato o ruby, ito ay nagmumula sa kabutihan ng taong itinuturing itong tahanan. Mula noon, ang prinsesa at ang kanyang kastilyo ay hindi na naghiwalay, isang simponya ng liwanag at bato na namumuhay sa perpektong harmonya.